Good evening guys! For today's video ay magluluto kami ng budbud balanghoy in Bisaya, suman kamuting kahoy in Tagalog. So nag-crave ako nito last time kaya lang walang ganito dito sa amin. Iba yung suman nila kaysa dun sa nakasanayan ko. Kaya ayun, magluluto na lang ako ng sa amin na version. So ito yung laging ginagawa namin ni Mama. Ito yung version namin sa Negros Oriental. So ito yung laging ginagawa namin ni Mama. Hindi pa ako nakapag-try na magluto nito guys kasi si Mama lagi yung nagluluto. Pero assistant naman ako kaya alam ko kung paano tulutuin. So ngayon, first time kong magluto na ako lang kasi nga wala si Mama dito. Kailangan nating maningkamot, maningtiil. Charis, pag wala ang Mama, maningkamot, maningtiil. Una pa lang natin gagawin dito guys ay kugod ko rin yung kamuting kahoy. Di ko alam kukud ko rin ba ang tawag dyan. Basta ganyan, maghigod og kamuting kahoy. Tapos, pag okay na yan siya, kailangan natin yan siyang ibalot sa malinis na cloth na medyo sihag. Ano sa ba ng sihag? Oy, kanang naabay malutsan. Yung may, ewan ko, basta sa Tagalog, basta ganyan. Kasi kailangan nating i-drain or tatanggalin yung kanya juice. Ito yung kaibahan ng ganito na suman nila dito guys, sa Pampanga. Kasi hindi nila tinatanggal yung juice. Sa Negros, tinatanggal namin yung juice kasi nilalagyan namin yan na gata ng nyog. So medyo matrabaho nga to guys, kaya lang kailangan nating masatisfy din yung ating mga cravings. So wala tayong magagawa. To satisfy yung mga cravings natin, ayun, gagawa na lang tayo ng ganito. So ayun, maggagawa na ako ng gata ng nyog or ano ba ang tawag dyan? Nahihirapan na talaga ako sa tumbang kalisod, magtagalog ng mga bagay-bagay. Basta ganyan, mag-extract ng liquid ng gata. Gata, tama ba? Tapos, nilagyan ko yan siya ng sugar. Yung gata na nakuha ko, nilagyan ko ng 3 kutsarang sugar. Tapos, tinitikman-tikman ko lang according sa gusto kong tamis. Tapos, hinalo ko na siya dun sa kamuting kahoy na dry na natanggalan na ng kanyang juice. Ayan. Tapos, halu-haluin lang yan, guys. Okay na yan. When naghalo-halo pala ako dyan, guys, inutusan ko nga pala yung asawa ko na kumuha or manghingi ng saging, dahon ng saging sa kapitbahay. Kasi kailangan natin yan ibalot sa dahon ng saging. So, ayun nga, nasabi ko kanina, sobrang matrabaho nga talaga to. Kailangan mo ng madaming oras para gawin to. Lalo na yung pagkukudkod ng kamuting kahoy, guys. Kasi ang sakit nun sa kamay, napaka-challenging. So, ayun na nga, guys. Nakakuha na nga siya ng dahon ng saging mula sa aming kapitbahay. Buti na lang, mabait yung kapitbahay namin. Ba't ganyan ka, asawa? May video. Nakahingi ng dahon sa kapitbahay. So, ayun nga guys, buti na lang talaga may tanim na saging yung kapitbahay namin at binigyan kami ng dahon. Thank you po. So, ayun, kailangan natin itong tanggalin mula sa kanyang, palwa, basta, tatanggalin na natin yan kasi kailangan natin yang himay-himayin. Hindi ko sure kung tama na yung pagtatagalog ko dito, basta tingnan nyo na lang guys kung ano yung ginagawa ko dyan. Basta tinatanggal ko siya galing sa kanyang yung matigas na part. Buti na lang guys, kahit isa lang tong dahon na nakuha namin, nagsakto lang din naman siya doon sa ginagawa namin kaninang yung sa mixture. So, saktong-sakto lang talaga siya. Akala ko nga magkulang yung dahon, pero sumakto lang talaga siya. Pinagkasya na lang namin. So, ayan, pinagtatanggal-tanggal ko na siya. So, pa-square yan siya kasi kailangan, yun yung pambalot natin mamaya. After nyan, kailangan natin yung halubin. Ano ba yan sa Tagalog? Basta, ganyan guys, yung ipapainit ba? Kasi para mas matupi or mas ma-roll natin siya. Kasi pag hindi yan siya nakainit or hindi natin mahalob, hindi yan siya magtutupi. Magiging crispy lang yung dahon. Kaya, hindi mababalot ng maayos. Kaya, ginanyan siya. Kailangan siyang ganyanin. So, bali, parang painitin lang siya. Basta halubin yan siya sa Bisaya. Di ko lang alam sa Tagalog. Ano ba sa Tagalog yung halubin? Pagkatapos niyang mahalob, guys, Pagkatapos halubin, yan, parang lilinisan muna siya ng yung pinagtanggalan ng gata. So, ginaganyan ko siya. O, diba? Matrabaho siya. Ang konti-konti lang nung ingredients, pero napaka matrabaho. After nun, guys, hindi ko na naipakita, pero hinugasan ko pa yan ng tubig, yung dahon, tapos pinunasan ko ng tissue para sure na malinis talaga. After nyan, so maglalagay na tayo. Tapos ganyan lang yung paglagay guys, 1 kutsara, tapos igaganyan, roll lang na bumilog. Mas gusto ko kasi ng bilog, ayoko yung flat. So ganyan yung paggawa sa amin guys, ng kamuting kahoy na suman. So budbud na tawag sa mga budbud na balanghoy. So iganyan lang yan, roll. So expert ako dyan sa pagbalot ng ganyan guys, bilog. Gusto ko talaga yan bilog. Ayan, tingnan nyo, bilog siya. Taran! So, yan na po. Yan na yan siya. So, ang nagawa pala namin dito ay bali 12 pieces yung nagawa namin dito
Bumili lang kami ng bali 30 pesos na kamuting kahoy, tapos 35 na niyog. So, yun lang yung ginasta namin dito, 65 pesos. Tapos, hiningi lang namin sa kapitbahay kasi yung, yung pambalot na saging. So, ayan na yan siya guys. Nilagyan ko lang ng sabaw, sinabawan. Tapos, pag naganyan na, luto na yan siya. So, ganito lang yung suman sa amin guys. Kamuting kahoy, sugar, tapos nyug. Yun lang yung ingredients niya. So, 3 lang. Ibabalot po lang talaga siya sa saging. Ayun na siya guys. Mas masarap pala tong i-partner sa tsokolate. So, ayan. Kain po tayo. So, pwede nyo siyang kainin nakaganyan guys. Nakakutsara. Yan. Ganyan lang siya. Lalagyan ng tsokolate, tapos kutsarain nyo, tapos subo, sarap. Pero ako guys, sa amin, hindi ako ganyan talagang kumain. Mas masarap siyang ganitong kainin. So, kunin mo yung, kunin mo yan, tapos tanggalin mo sa balot, sausaw doon sa tsokolate, ayun. Tapos,